Isang bunsong anak ang humarang sa harap ng pulang rebon. Itinaas ang kamay para pigilan ang mayor. At nang ilabas niya ang luma at kupas na resibo, parang biglang naubusan ng hangin ang buong crowd. Maaliwalas ang umaga sa bayan ng San Isidro. May banderita sa hangin, makukulay na lobo sa magkabilang gilid ng bagong tayong community center at malakas na tugtog ng marching band sa plaza. Sa harap ng gusali, nakatayo si Mayor Ramon de la Peña, nakapulang barong, may hawak na malalaking gunting. Sa tabi niya, nakapila ang mga konsehal, barangay captain at ilang business sponsor. Ngayon, sigaw ng MC sa mikropono, makikita na po natin ang bunga ng proyekto ni Mayor Ramon para sa bayan. Isang mas maluwag, mas maganda at modernong community center para sa lahat. Palakpakan, hiyawan, cellphone cameras sa ere. Sa dulo ng crowd, may isang batang nakaasul na polo, kaninang paurong-sulong sa pwesto, paulit-ulit na tumitingin sa nanay niya. Si Ellie Mabini, 11 taong gulang, bunso sa 3 magkakapatid. Nay, bulong ni Ellie. Hawak-hawak niya ang isang luma, gusot na resibo sa kamay. Ngayon na po yun. Sabi ni tatay, kapag tumayo na raw yung building na to at magpuputol na sila ng ribbon, kailangan nang magsalita. Si Nora, ang nanay niya, nagtitimpi ng luha. Nakadilaw siyang blouse, hawak ang balikat ni Ellie. Anak, pakiusap. Ang daming tao. Mayor ang kaharap mo. Baka ano pa ang mangyari. Wala nang maibabalik sa tatay mo kahit ano pang sabihin mo ngayon. Sa likod ni Nora, nakatayo ang kuya at ate ni Ellie, si Marco na nakaberding polo at si Liza na nakakulay mustasa. Pareho silang seryoso, halatang nag-aalala. Ellie, nagdadag ako sa board exam ko. Ayokong ma-involve sa gulo. Wala naman nang mangyayari kung manggugulo ka pa dyan. Bunsong, tapos na yun, sabi ni Liza, nanginginig ang boses. Tanggapin na lang natin. At least may gusali na, magagamit ng mga bata. Tumingin si Ellie sa kanilang isa-isa. Sa isip niya, sumisingit ang huling tanong na iniwan ng tatay niya bago ito bawian ng hininga. Ellie anak, maniniwala ka ba talagang wala kang magagawa? O lalaban ka kahit bunso ka lang? Sa mismong oras na itinaas ng MC ang boses nito para sa huling bilang. Sa 3, putol na po ang ribbon. 1. Humigpit ang kapit ni Ellie sa lumang resibo. 2. Parang sabayang huminto ang oras at tibok ng puso niya. 3. Sandali lang po. Sumirit ang boses ni Ellie sa gitna ng hiyawan. Nagulat ang lahat. Bago pa makarating ang gunting sa ribbon, sumingit si Ellie sa pagitan ng mayor at ng pulang tela. Itinaas niya ang kaliwang kamay, parang pulis sa kalsada, sabay hawak ng mahigpit sa resibo sa kanan. Nanginig ang Mayor Ramon, muntik nang mabitiwan ng gunting. Iyo, anong ginagawa mo? Delikado yan, baka masugatan ka. Tigil mo na po, Mayor, garalgal na sabi ni Ellie. Hindi niyo po dapat putulin to. Hindi pa. May kailangan po kayong makita. Sa likod ng mayor, nagkatinginan ng mga konsehal. Sa crowd, nag-umpisa ang bulungan. Sino yan? Anak yata yan ni Nora yung binawian ng asawa sa site. Ellie anak, halika na. Sigaw ni Nora mula sa likod. Pilit siyang hinahalak ni Liza. Pero hindi umalis si Ellie. Inabot niya ang resibo sa harap ng mayor. Mayor, naaalala niyo pa po to? Tinitigan ng Mayor Ramon ng lumang papel. Makupas na ang tinta at may bahagyang mantsa ng semento sa gilid. Sa taas, nakasulat, Official Receipt, 15 years ago. 50 sacks cement, 30 steel bars. Project, Barangay Multipurpose Hall, San Isidro. Sa ilalim, may pirme ng supplier. At sa likod ng resibo, nakasulat ng ballpen. Padalos-dalos ang sulat. Ibabalik ko to pag may pondo na. Ramon. Napalunok ang mayor. Namutla ang mukha niya. Bakit nasa iyo to bata? Mahinang tanong niya. Biglang nawala ang kumpiyansa ng boses niya.
Sa amin po talaga yan, Mayor. Sabi ni Ellie, nanginginig. Si tatay po ang nagbayad niyan. Sabi niya, ito nang daw ang ebidensya niya na hindi siya sinungaling. Tahimik ang buong plaza. Kahit ang banda kanina lang todo tugtog. Unti-unti nang binaba ang mga instrumento. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. 15 taon nang nakalipas, mainit ang araw ng unang sinimulan ang dating Barangay Multipurpose Hall sa kabilang bahagi ng plaza. Isa si Antonio Mabini, tatay ni Ellie, sa mga foreman ng construction. Mabango sa pawis, matigas ang palad, pero busilak ang puso. Sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho, dala niya ang mga kwento tungkol sa pangarap niyang gusali. "Makikita mo, Ellie," sabi niya sa batang si Ellie noon, 4 na taong gulang pa lang. "Pag natapos tong hall, dito gaganapin ang graduation mo. Dadaan ka sa stage, tapos magpipicture tayo ng mama mo sa likod." Nakangiti si Ellie, nakasampa sa hita ng tatay. "Tay, pwede din po ba dyan yung birthday ko? Yung may palipablubo?" "Siyempre anak, kung ipapayag ng mayor," natatawang sagot ni Tonyo. Sa site, hindi ganun kaganda ang kwento. Isang araw, napansin ni Tatay Tonyo na parang iba ang dating ng mga materyales na dumarating. Manipis ang bakal, malambot ang simento, madaling madurog sa kamay. "Boss," sabi niya sa engineer na si Engineer Pacquiao, isang lalaking laging nakapelikula ang buhok at nakamahal na shades kahit sa construction site, "kung ganito kalambot ang bakal, babagsak ang kisame sa unang bagyo." Hirap ang engineer. "Ano ka ba, Tonyo? Pasalamatan ka nga at may trabaho ka. Huwag mong pangunahan yung mayor at yung supplier. Approve na yan." Pero hindi tumigil si Tonyo. Sa araw na yun, umuri siyang mabigat ang loob. Sa hapag, ikinuwento niya kay Nora ang makita. "Nay," sabi niya, "kung hindi ako kikilos, ako ang may kasalanan kapag may nasaktan." "Anong gagawin mo?" tanong ni Nora, nag-aalala. "Kakainin ko na lang itong pride ko." Hila-hila nung lumang wallet. "May naipon naman akong konti galing sa overtime. Bibilhin ko mismo ang mga materyales na tingin kong kailangan kesa magsisi tayo sa huli." Kinabukasan, pumunta si Tonyo sa hardware. Binayaran niya mula sa sariling bulsa ang 50 sako ng semento at 30 steel bars para masigurong matibay ang pundasyon. "Sigurado ka ba, pare?" tanong ng kahera. "Malaking halaga to. Para to sa hall na gagamitin ng mga anak ko. Pakiresibo na lang na maayos ha. Pera ng pamilya ko yan." Nang nakarating sa site ang mga materyales, naggulat si Engineer Pacquiao. "Saan galing to?" singhal nito. "Galing sa sariling bulsa ko," tugon ni Tonyo. "Kung hindi nyo kayang ayusin, ako na. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ko dahil sa pandaraya ninyo." Napailing ng engineer pero hindi na nakapagsalita pa nang pumasok sa eksena si Mayor Ramon. Mas bata-bata pa noon, may habang ang tindig. "May problema ba?" tanong niya. Ipaliwanag ni Tonyo ang lahat. At sa hindi naasahang pagkakataon, hindi agad nagalit ang mayor. Tumanggo pa ito. "Honest ka pala, Tonyo," sabi ni Ramon nakangiti. "Hindi lahat ng tao gagawin ang ginawa mo. Huwag kami galala, ipapa-reimburse ko rin sa'yo. Kailangan lang dumaan sa process." Kinuha niya ang resibo, sabay sulas sa likod. "Ibabalik ko to pag may pondo na," sign Mayor. "Yan ang pangako ko ha. Pag natapos to, may bonus ka pa." Napasaya noon si Tonyo. Naniniwala pa siya sa salitang binitiwan ng isang mayor. Pero hindi natapos ang hall na yon. Ilang buwan nang lumipas, biglang natigil ang project. Walang paliwanag. Sabi ng munisipyo, naubusan ng pondo. Naiwan ang building na kalansang lang, haligi, bubon na wala pang yero, sahig na hindi pa tapos. Isang gabi, dumaan ang malakas na bagyo. Bumigay ang ilang poste, gumuho ang kalahating struktura. May 2 trabahador ang nasaktan.
kabilang si Tonyo na nahulog mula sa scaffolding, bumagsak ang bakal sa paa niya. Naospital siya, hindi nakasahod ng ilang buwan. Nang hihingi siya ng reimbursement para sa sariling ginastos na materyales, bigla nang mailap si Engineer Pacquiao. Wala nang dokumento, Tonyo. At isa pa, nasayang lang nga may materyales mo. Nasira sa bagyo. Ano ba gusto mong gawin namin? Hindi sumuko si Tonyo. Mismo kay Mayor Ramon siya nagpunta, dala-dala ang resibo. Mayor, naaalala niya po ito. Mahinahon niyang sabi sa opisina. Kahit yung ginastos ko lang ang ibalik nyo, hindi ko hinahabol ang bonus. May mga anak akong pinagkakain. Tinignan ni Ramon ang papel saglit bago ito binalik. Tonyo, wala pa ring pondo. At tungkol sa bagyo, natural calamity yun. Walang may kasalanan. Pero Mayor, kung hindi substandard ang mga materyales, hindi mo alam ang sinasabi mo. Putol ng Mayor na ngayon ay halata ng inis na. Baka nakakalimutan mong pwedeng hindi na marinyo ang kontrata mo. Umuwi si Tonyo na bitbit pa rin ang hindi nabayarang resibo. Mula noon, hindi na siya nakuha sa mga proyekto ng Mayor. Nagkakasakit siya, nahirapang maglakad dahil sa injury, unti-unting nanghina ang katawan hanggang sa tuluyang ma-stroke at ma-paralyze ang kalahating bahagi. Bago siya mamatay, tinawag niya si Eli sa kwarto. Anak, bulong niya, hawak ang resibo. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na sinungaling ang tatay mo. Hindi ko ito binili para ipagyabang, kundi para ipagtanggol ang pangalan natin. Kung sakaling makita mong itinayo nila ulit yung hall na yan at ipinagmamalaki, gamitin mo ito. Hindi para hingin ng pera, kundi para hanapin ang katotohanan. Yun ang huling malinaw na alaala ni Eli sa ama bago ito tuluyang pumanaw. Hanggang sa muli, itago ang resibo ng katotohanan at huwag matakot itong ilabas sa oras na kinakailangan. Pagbalik sa kasalukuyan, nakatayo si Eli sa harap ng Mayor, hawak ang resibo na basang-basa na ng pawis. Mayor, nanginig niyang sabi, hindi na po binalik sa tatay ko ang perang to. Namatay po siyang may utang na loob sa inyo na hindi niyo naman tinupad. Eli, tama na! Hikbi ni Nora. Lumapit na sa anak niya at humawak sa balikat nito. Hayaan mo na. Pero tumingin si Eli sa crowd, sa iilang trabaador na kilala niya, mga kapitbahay na minsang kinuwentuhan ni tatay tungkol sa hall at sa mismong skeleton ng lumang building na ginawang bagong community center. Kaya lang po ako nandito, hindi para humingi ng pera. Kung ibabalik niyo man o hindi, wala na pong makikinabang na si tatay. Pero kung ipagpapatuloy niyo tong pagputol ng ribon na parang kayo lang ang naghirap, parang pinatay niyo po siya ulit. Nag-ugong ang bulungan. Hindi ba yan yung hall na sinimulan dati? Tanong ng isang matandang lalaki sa likod. Yung biglang napurnada nung mayor pa rin si Ramon? Ganun nga eh, singit ng isa. Sabi noon wala ng pondo. Bakit ngayon biglang may pera para sa bagong community center? Ang ilang dating trabahador ay lumapit ng marahan. Isa sa kanila, si Mang Ben, dating kasama ni Tonyo, sumigaw mula sa crowd. Totoo yung sinasabi ng bata, anya. Nakakita ako ng lumang resibo ni Tonyo. Siya ang nag-abono sa ilang materyales ng hall. Tapos nung bumagsak, parang wala na lang. Wala man lang investigasyon. Namlamig si Mayor Ramon. Nakita niyang umiinit ang tingin ng mga tao sa paligid. Lumapit ang isa sa mga konsehal, bumulong sa kanya. Mayor, sige na, ituloy niyo na lang yan. Bata lang yan, madadaan sa paliwanag. Pero alam ni Ramon na hindi basta-basta lang si Eli. Alam niyang kilala niya ang mukha nito. Iyon ang parehong mukha ni Tonyo nung unang beses itong pumasok sa opisina niya. Hawak ang resibo, umaasang maniniwala ang mayor. At higit sa lahat, alam niyang sa kanya talaga ang sulat sa likod ng papel. Eli, sa wakas ay nagsalita si Mayor Ramon, humakbang palapit sa bata. Pwede bang pahiram ulit ng resibong yan? Nag-aatubili si Eli pero iniabot pa rin. Tinitigan ng mayor ang sulat kamay niya. Sa sarili niyang mata, nabasa niya ang kabataan niyang punong-puno ng ambisyon at kakulangan ng konsensya.
Mga kababayan, malakas niyang sabi, humarap sa crowd, hawak ang resibo sa taas para makita ng lahat. Ibinuway ngayon ng batang ito ang isang bagay na matagal ko nang pilit kinakalimutan. Tahimik ang lahat. Maging ang staff sa munisipyo nakatunganga. Ang resibong hawak ko ngayon ay patunay na isa sa mga trabahador ng lumang hall, si Antonio Mabini, ay nag-abono sa proyekto dahil gusto niyang masigurong matibay ang gusaling ito. At totoo, ipinangako kong ibabalik ko ang pera at hindi ko ginawa. Mabilis na buntong hininga si Nora, parang natanggalan ng bigat ang balikat kahit papaano. Hindi lang yon, dugtong ni Ramon, nagtipigil ng luha. Nung bumagsak ang lumang struktura dahil sa bagyo, alam kong may pagkakulang ako sa pagmomonitor ng mga materyales. Pinabayaan kong mamili ng substandard ang kontraktor dahil mas mura. Piniling takpan ko na lang, sabihing natural calamity. At nang dumulog sa akin si Tonyo, pinili kong iligtas ang sarili kong pangalan kesa ang dangnal niya. Nagumpisang umiyak si Mang Ben sa likod. Ang ibang trabahador, tahimik na kumikindat kay Ellie, parang nagpapasalamat. Mayor, ibig sabihin po, singit ng isang nag-i-interview na taga-Barangay News. Iaaminin niyo po ba na may naging kapabayaan kayo noon? Kung tatawagin niyo man itong kapabayaan, kasalanan o pagduduwag, oo, at wala akong maibibigay na palusot. Humakbang siya palapit kay Nora at Ellie. Granang Nora, hindi ko kayang ibalik ang buhay ni Tonyo, pero hindi ko hahayaang manatili sa papel lang ang ginawa niyang sakripisyo. Kaya ngayong araw na ito, bago natin buksan ang gusaling ito, hininga niya ng malalim, tumingin sa crowd. Ipapahayag ko na simula ngayon, ang pangalan ng community center na ito ay Antonio Mabini Community Center. Nagulat ang lahat. Napatapak si Mobet. Hindi lang yon, dugtong ni Ramon, nagpipigil ng luha. Magpapalabas ang munisipyo ng pondo para bayaran ang ginastos ni Tonyo, kasama ang interes sa 15 taong nawala. At magtatatag tayo ng maliit na scholarship fund sa pangalan niya para sa mga anak ng trabahador na gustong mag-aral ng engineering at architecture, para sana'y wala ng lalaking kailangang mag-abono ng buhay nila para sa matibay na gusali. May ilang pumalakpak. Dahan-dahan. Si Liza, umiiyak sa gilid. Si Marco, nakatitig sa mayor na parang ngayon lang niya nakikitang bilang tao, hindi lang politiko. Mayor, umiiyak na si Rebejing Sinora. Hindi ko po inakalang aaminin niyo to sa harap ng lahat. Matagal ko nang tinatakbuhan ang kasalanan ko, pero ngayong tumayo ang anak niyo sa harap ko, dala ang resibo at pangalan ng tatay niya, wala na akong tinatakbuhan kundi ang katotohanan. Lumuhod si Ramon sa harap ni Ellie. Ibinaba niya ang barong niyang pulang-pula sa alikabok ng kalsada. Ellie, nanginginig niyang sabi, "Patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting pinuno sa tatay mo. Pero kung papayagan mo, gusto kong mag-umpisa sa pagiging mas mabuting pinuno sa iyo at sa ibang bata ng bayang ito." Hindi agad makapagsalita ang bata. Sa halip, tinignan niya ang resibong hawak ngayon ng mayor, saka ang mukha nito na puno ng pagsisisi. Mayor, dahan-dahan siyang umingiti sa gitna ng luha. Hindi ko po alam kung kaya ko kayong patawarin agad, pero salamat po sa pagsasabi ng totoo. Sabi ni tatay, ang pinakamahirap na hakbang ng lalaki ay yung papunta sa pag-aamin. Tumayo si Ellie at tinapikong balikat ng mayor. Hestong hindi niya akalaing magagawa niya sa isang taong kinainisan niya noong bata pa siya. Kung gusto po talagang bumawi, dagdag niya, siguraduhin niyo pong wala ng ibang tatay ang kailangang mag-abono para lang maging ligtas ang mga bata. Tumanggo si Ramon, mahigpit ang kamao, parang may panatang binuo sa sarili. Papangakuhan kita, sagot niya. At sa pagkakataon to, hindi na papel lang ang sasaksing tumupad ako, kundi buong bayan. Ilang buwan ang lumipas, naging tahanan na ng iba't ibang aktibidad ang Antonio Mabini Community Center. Libreng tutorial sa hapon, livelihood seminars para sa mga nanay, at weekly check-up para sa mga senior. Sa lobby, may isang maliit na plaque. Sa alaala ni Antonio Mabini,
trabahador na hindi natakot tumayo para sa katotohanan at nagpatunay na ang totoong pundasyon ng gusali ay ang konsensya ng mga taong nagtayo nito. Sa harap ng plaque, madalas makikita si Ellie, nakaupo sa sahig mag-aaral. Minsan may lumalapit na mga bata. "Ellie, totoo bang tate mo yung nakasulat dyan?" tanong ng isa. "Totoo," sagot niya, nakangiti. At hindi lang siya. Lahat ng tatay, nanay at trabahador na nagtatapat ng tama kahit mahirap, parte sila ng pundasyon ng building na to. Sa kabilang dulo ng hall, makikita si Mayor Ramon. Ngayon ay mas madalas nang nasa piling ng mga tao kaysa sa opisina. Mas bukas ang tenga, higit na maingat sa bawat kontrata, at laging may hawak na extra ballpen, pampirma sa mga papeles na sisiguraduhin wala nang mag-aabuso muli sa pondo. Minsan napadaan si kay Ellie. "Kamusta ang bunso ng bayan?" biro niya. "Ayos lang po, Mayor. Nag-aaral ng math." Tamang-tama, tawa si Ramon. "Baka balang araw, ikaw na ang maging engineer na magsisiguro sa mga proyekto natin." Umiling si Ellie pero nakangiti. "Baka po gusto kong maging auditor para ang lahat ng resibo wala nang nasasayang." Sabay silang natawa. Sa gilid, tahimik na nakatingin si Nora, hawak ang maliit na kwadro ng litrato ni Tonyo. Sa wakas, hindi na puro sakit ang nakikita niya. Sa tuwing maaalala ang asawa, may kasamang pagmamayabang na rin. Mga kaibigan, salamat sa pagsama namin sa kwento ni Ellie, ni Nora, ni Tonyo at ni Mayor Ramon. Isang kwento kung saan ang isang muting resibo na akala ng iba ay basura na, ang siya palang magpapatigil sa gunting ng isang makapangyarihang tao. Ang luma at kupas na resibo ay naging paalala na ang mga pangakong isinulat kahit sa likod ng papel ay may bigat, lalo na kung binitiwan sa taong umaasa. Babala na walang lihim na korupsyon ang kayang lumubog ng tuluyan kung may isang pamilya na handang manindigan. At inspirasyon na kahit bunsong anak, may boses na pwedeng magbago ng takbo ng isang buong bayan, basta nang handang harapin ang takot. Kung ang kwentong ito ay nakapagpaalala sa iyo kung gaano kahalaga ang katapatan, hustisya at maliit na tapang na magsalita, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya, kaibigan at kapitbahay. Baka may isang Ellie sa komunidad nyo na kailangan ng lakas ng loob para ilabas ang sarili niyang resibo. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapakilo sa iyong damdamin. Mga kwentong ordinaryong taong humaharap sa malalaking tao at ng katotohanan na kahit gaano katagal ikinubli, lulutang at lulutang pa rin sa tamang oras. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay muli namin kayong makasama sa susunod na episode.